ay ipapakita ko po sa inyo ngayon ay kung paano natin padaminin or patubuin ang mga roses through cuttings po. Nanghihinayang po kasi ako sa kanya kung siya po ay mamaalam, syempre sayang naman kasi lagi siyang madaming bulaklak. Wala na siyang dahon pero ang dami niyang bulaklak. Mabilis po akong tubuan ng mga halaman na through cuttings lang po, tapos ilalagay ko lang siya sa paso na may soil syempre, tapos hahayaan ko lang siya ng ilang linggo or isang linggo or ilang araw, tutubo na siya. Sobrang mabilis lang po talaga akong tubuan ng mga halaman, kaya nga po yung paligid namin yun nga, jungle na, mini jungle na nga. At saka hindi po ako yung plantita na sobrang nagko-collect ng mga mamahalin kasi hindi ko po afford bumili ng mga mamahalin. So kung kaya na nating bumili, why not, di ba? Pero mostly sa mga halaman na andito sa bahay or andito sa aking paligid ay puro mga bigay lang ng kaibigan. So pakikita ko sa inyo talaga kung paano talaga ang tamang paraan ng pagpapadami ng mga roses. So, ito na po, ready na po yung ating mga cuttings, rose cuttings. At ito na po ang itsura after natin matanggalan ng mga balat sa mga tips nila. And then sa soil guys, kahit ano pong soil, pwede nyo pong gamitin yan. Pwede kahit anong soil. Basta siguraduhin nyo lang na moist lang ito palagi. And then itusok nyo na po kaagad yung mga steam na ating nakat kasi ayaw nila nang nadadry sila kasi namamatay sila kaagad. So, kaya gusto nila ng moist. So, ayan guys, tapos na natin silang itusok. So, after dito ay diligan na natin sila ng tubig. And then, punuin natin sila ng tubig, yung as in basang-basa talaga. And then, hayaan lang natin sila na tumulo yung tubig sa baba. So, after nito ay lalagyan natin sila ng plastic bag at pangtali. Siyempre, mag-ready na rin tayo dahil yun ang gagamitin natin. So, yan guys, ito ang kakailanganin natin. Isang plastic bag at saka panali.
So, ang gagawin natin dito ay ipapasok lang natin yung ating na-propagate sa plastic bag, ganyan. Ganito lang yung paglagay. Tapos, itali nyo po yung mga ano nila, katapusan ba yun? So, ayan, talian din natin talian din natin para walang moist na lumabas dito sa taas. Kasi ang plastic ay nagsuserve ito as basta magmo-moist yan, tapos yung moist niya na nasa may plastic is yan ang magiging pandilig sa kanila. Kasi hindi natin yan didiligan after. Ayan. So, after nito guys, after nyo natalian, ilagay nyo lang po siya sa bright shaded area at huwag nyo po siyang galaw-galawin. Then, after 2 weeks or mga ilang araw ay makikitaan nyo na may mga tumutubong mga bagong dahon sa mga node ng ating mga cuttings. So, yun lang po. And then, may ipapakita po ko sa inyo na sample ng aming propagation, yung baby ko nga yung nagtabi. Ito po ay sample lang po kung paano talaga 100% natutubo po ang ating cutting sa ating mga halaman. And ayan na po ang nangyari. Ito po ay 2 weeks lang po na aming pre-propagate kasi trinay ko lang siya. So ayan ang nangyari. Buhay na po siya. Ayan na po, sample ng ating propagation. Diba? Ito po ay bougainvillea po. Yan. Gagawan ko rin po ito ng another video. So, ayan guys, isa na namang video ang ating natapos for today. Anyway, kung bago ka pa lang dito sa akin channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. And please don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa ating mga susunod na video about plants. Thank you again for watching. See you again next time. Bye!